ito yung smart farming based nutrients and water management for rice and corn production. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng abono at irigasyon sa tamang dami, sa tamang oras at sa tamang pamamaraan ng paglalagay nito alinsunod sa tama namang amount na gusto ng halaman para sa mas maunlad na produksyon ng mais at palay. Paano yung nuclear techniques? Paano? Ang paggamit kasi ng nuclear technique o itong isotope technique, ito yung ano sa amin, yung ang tawag dito is yung labeled na fertilizer. So yung fertilizer na yun, mayroon siyang napakaloob na isotope na pag in-apply natin sa lupa, ito yung magiging basihan natin ngayon. Ito yung i-analyze natin sa halaman kasi makukuha din yun ng halaman. So ngayon, ito yung sa atin, mag-measure kung ilan ba talaga yung nakukuha ng halaman sa in-apply nating pataba. So, ibig sabihin, malalaman natin kung ilan lang yung nakukuha, ilan yung naiiwan, at ilan yung nawawala. Kasi pag i-analyze natin yung nasa halaman, makukuha natin yung percent na na-uptake ng halaman na kukuha niya. Ngayon, ang i-analyze natin ang lupa, malalaman din natin yung percent na naiiwan sa lupa. Pag alam natin kung ilan yung nilagay natin, pag i-minus mo yun sa overall na nilagay natin, malalaman natin kung ilan yung nawawala. Compared to the conventional technique na ginagamit na walang nuclear ay hindi mo kayang i-measure yung mga yun. Maliban na lang kung ang lupa mo talaga walang nutrisyon. Hindi po pwedeng mangyari yan. Kasi yung lupa talaga, ay hindi ka mag-abono, mayroon talagang naiiwang nutrisyon. In terms of yield naman, kumpara dyan sa technique na yan at yung conventional, ano naman ang pagkakaiba? Walang pagkakaiba. Bali, ang gamit lang ng nuclear technique dito, yun nga, ma-measure natin kung ilan ba yung natatanggap ng halaman gamit ang isotope labeled fertilizer. So, ito lang yung pinaka-function niya is malalaman natin na ilan yung nakuha. Kasi ito yung magiging basihan natin for recommendation na yung in-apply mo pala, pag ganito karami lang nawawala, naaaksaya. Ibig sabihin, pag malalaman na natin, magkaroon tayo ng recommendation na ang pag-apply, dapat ganito lang na amount, ganito lang talaga. Para walang sayang. Para walang aksaya. Kasi isa sa mga factors ng mababang produksyon is yung mga farmers kasi ayaw na mag-apply kasi hindi naman. Kaya nag-apply man, sumubra naman masyado. So pag sumubra naman kasi, isa din, masamang epekto din sa halaman. Hindi na siya mamumunga, palagi na nagdahon. Bukod dito, meron pa bang ibang programs sa pagtutulungan ng PNRI at sa agricultural sector, kahit na hindi sa TICARD? Meron din. Sa PNRI, meron din ongoing research ngayon, kagaya nga ng sterile and seed technique sa fruit fly na umaatake sa mangga. So, merong research doon na in-sterilize o kumaga gawing baog yung mga fruit fly para pag i-release yun sa farm, ito yung mga baog na lalaking fruit fly makipag-mate sa mga babae. So, walang mamumuong new generation. By that process, unti-unting mauubos yung fruit fly. So, meron din namang ginagawa ng iba. Meron din kagaya sa mutation breeding. Meron kaming breeding technique, ito yung tinatawag na mutation breeding. Dito yung ini-irradiate o pinoforce na mag-mutate yung halaman gamit ang radiation. Once mag-mutate siya, so titingnan namin kung ano yung nangyayari, maganda ba o pangit. Pag maganda, halimbawa, dumami yung yield, gumanda yung quality ng kanyang bunga. So yun yung ipagpatuloy hanggang magiging stable na siya. Magiging isang variety. How about kung hindi, kung palpak? Yun, halimbawa, pag palpak, mamatay, nagiging albino, wala ng chlorophyll, Pag pinapatay nyo, baga hindi na kinukontinue, yung magaganda lang. Kumbaga meron siya tinatawag na selection. Paano nyo dinidispose yung namatay? Wala, patay. Hindi naman siya radioactive Hindi, ibig sabihin, kasi minsan, di ba, yung natural process, yung mutation, minsan kahit mutated na siya, pag inano mo, minsan nag-grow pa yun Tapos dumadami yun. Ngayon, pinapatay. Actually, at first,
marami nga namamatay at first pag ina-irradiate kasi nasisira yung kanyang genes, namamatay. Oo. So yung iba lang, yung genes niya, meron lang omission, kumbaga, meron konting aberration ng function. So yun yung pinapatuloy na gumanda. Kagaya ng mga ornamental. Ito mga ornamental, binabago yung genes, Oo. kagaya ng ina-applyan ng radiation. Yung, Para maiba yung bulaklak. nag-green, nagiging white na yung part ng dahon. So, gumanda na tuloy. Gumanda, kumbaga. Kung pinaganda mo yung kanyang genetic composition ng Ano yung future ng neto sa tingin mo? ang future kasi nito, itong programa ng PICARD at saka PNR. is yun nga, magkaroon kami ng new recommendation o hindi naman bago, kaya refined recommendation para sa pagsasaka. Kumbaga, ma-recommend namin sa kanila na halimbawa yung sa ngayon kasi yung existing recommendation yung sinusunod ngayon karamihan ng mga farmers is kumbaga hindi na akma kung yung iba, hindi na suited sa kanyang kondisyon. Oo. So, pero pinagpatuloy pa rin nila. Tapos sasabihin, kahit sinusunod namin, mababa pa rin yung So, kaya yung ginawa namin ngayon sa programang ito is magkaroon ng re-evaluation. Kumbaga, innovation sa mga nandiyan na mga rekomendasyon. Kumbaga, refinement na lang ito. Gusto namin mapa-increase yung efficiency o bisa ng pag-apply ng abono at mapa-reduce ng consumption ng mga agricultural resources. Kumbaga, ang pag-apply mo ng abono, ililist mo yan. Instead na mag-apply ka ng 4, nagiging 3 na lang. So, mga examples lang na ganyan. Kumbaga, reduction ng paggamit ng agricultural inputs. Okay, thank you.